yung marble potato natin mga ka-garden na hindi hirap po patubuin. At today ay magtatanim tayo. So ganito ang ginagawa ko mga ka-garden, at ito naman ang ating marble na potato. Yan. Lagi akong bumibili nito dahil mahilig po ako sa yung sanggupsal side dish. Yung sa side dish ng sanggupsal ilalagay ito. Tapos ito yung dito po siya sa sako ko siya nilagay. Ayan, mas maganda sa sako nyo ilagay o sa timba. Tapos yung lupa ko kasi hindi yan puro lupa lang, hinahaluan ko po yan. Haluan nyo ng ipa. Ito may ipa yan na sunog, at saka itong ganito yung sa Bermuda grass. Yung Bermuda kasi pag nag-grass cutter kami, hindi namin tinatapon. Inaano namin talaga 'to yun sa mahalaman, pangdagdag fertilizer ba. Tingnan niyo yun. Ito naman ay melon yan. So yan, hinahaluan ko lang yan. Kung wala naman kayo yung ganyan, okay lang yan. Kaya pwede na yan yung haluan nyo lang ng ipa. Para hindi siksik siya. Tapos, napakadali lang nitong mga ka-garden natin, itong marble potato. Tomato ko ng tomato. Tapos, yan, hinahawakan ko lang ang ating camera, ay ating phone, kasi umaano dun sa ating yan, ginaganyan ko lang yan mga ka-garden. Yung iba kasi nito pinapatubo pa. Nagtry na po ako, nabulok, hindi kaya diniretso ko siya tinanim, ay hindi naman nabulok, okay pala. Pwede kasi ang iba nito pinapatubo muna, and then pag may tubo na saka tinatanggal yung at yun ang itinatanim. Pero pwede mo naman siya itanim diretso ng ganito. Ayan, okay naman kasi nag-success naman yung ginagawa natin mga ka-garden. Diba? Suggest lang po, mas maganda po sa sako nyo siya itanim. Dito. Tapos pagkatapos niyan mga ka-garden, kailangan nyo yung division. At ito yung natin. Ito kasi ang ginawa ko nito, nag-try ako na paanuhin siya muna, yung palabasin yung dahon, and then saka ko siya hiwa-hiwain and then itanim, kaso lang nabulok. So diniretso ko na lang, at okay naman siya, naman. At ito tatanggalin daw natin ito. Hala, marami ng ugat. At ito mga ka-garden, ayan, ang iba ang ginagawa, ayan, yan may tubo na, hatiin lang yan, pwede natin hati-hatiin to, at yun na nga, para dumami pa siya. So hindi ko na siya pakialaman mga ka-garden, siguro okay na ito kasi tumubo naman. Pero kung gusto nyo kasi marami, yung kutsilyo ko hindi ko makita. Wait lang ha, kunin ko lang yung kutsilyo ko. Pwede din naman natin to hatiin. Pwede natin hatiin yun, ayun. Ito mga ka-garden, kasi yung iba nito ginaganon lang po yan. Yan ang itayo na tanim to. Tapos pati po itong ginaganyan nila. Yan, pag may tubo na kahit dun sa mga malalaking patatas, pero dahil ito para makapag kayo ng marami ba. Yan, may mga tumubo na kasi. Pero yan, hindi na natin yung pakialaman, kaya baka pag hindi pa yan mag-success dyan sa pinapakalaman natin. At pinakalaman na nga natin itong isa na to.
Dami ng ugat, no. Basta ang lupa nyo, magsimula kayo sa lupa. Dapat yung lupa nyo ay maganda. Yung hindi puro lupa, haluan nyo para hindi siya siksik ba. Or pwede po kayo bumili ng mga may ano na, may tubo na kasi 'di ba sa palengke may ganyan, may tubo na. Then saka nyo siya ganunin yung pinapakita ko sa inyo. So ganyan lang mga ka-garden magtanim ng potato, marble potato o kahit hindi marble potato. Pwede diretso nyo or pwede nyo din palabasin nyo muna yung mga maliliit na maliliit na tubo-tubo ba, yung tumutubo. Then saka nyo siya kunin and then itanim. And then sa akin nga marble to potato, diniretso ko na lang siya. And then yan, nagtry lang ako na yung isa, 'di ba nakita nyo na marami na siyang may tubo na siya, tsaka may sport doon sa gilid-gilid. So tinanggal ko lang yun and then tinanim. So try natin yun kung mag-success. So balikan natin to kasi ito siya na to 3 weeks yata to, 2 weeks. Hala, parang not sure mga ka-garden, naglalaro sa 3 weeks or 2 weeks. Parang 3 weeks yata, ganun. So, yan, babalikan natin to ulit. I-update ko kayo nito, mga ka-garden. Yan. So, walang ayan, lagi ko talaga itong sinisingit sa wala pong mga lupang pagtaniman. Gusto magtanim ng gulay. Marami po tayong paraan. Itanim nyo sa mga sako-sako. And then, yun sa mga mineral bottle na kahit yung 5 gallon, 10 gallons. Panoorin nyo yung mga vlog ko mga ka-garden. Marami kayong makakuhang idea kung wala kayong dyan, pagtaniman. Kasi ako nga dito, tignan nyo gaano ka lawak yung, yung pwede mo naman itanim dyan. Bakit pinili ko sa itanim sa mga ganyan-ganyan? Ayan, isa yan ang rason para makakuha kayo ng idea. And pangalawa, pag tag-ulan kasi dito mga ka-garden, ang nangyayari kasi dito banda baba, paano na yan siya dyan, pababa na yan dyan dito taas. Yung pinupunla mong seeds or yung hindi na siya seeds, ang nangyayari tinatangay ng tubig. At saka hindi rin gumaganda. Kaya ang ginagawa ko, yan, tinatanim ko sa mga ganyan-ganyan. Kaya tingnan nyo yung gulay natin ay gumaganda. Walang katapusang bunga yan. Ganyan lang mga ka-garden, no. Ang ating melon. Nasunog yung dahon dahil ito si taal, hindi pa talaga huminto. Tapos naman, yung lupa naman paggamitan nyo. Isa din kasi yan para gumanda ang inyong halaman mga ka-garden, yung gulay nyo. Dapat yung lupa nyo, yung hindi puro garden soil lang. Haluan nyo ng sunog na ipa. Maganda yan. Yung sunog na ipa. And then mag-compost kayo. Yung mga, yung mga balat-balat ng gulay. Pwede nyo ihalo dyan, pabulukin nyo. Gaganda yan ang lupa nyo. Yan. Itong lupa na itong namin, yan, kahit na nga ito yan mga grass, pinag-grass katera na Bermuda, hindi talaga namin yan tinatapon mga ka-garden. Ay, tumubo ng melon din yan. So, nilalagay ko talaga yan sa ayan dito ko siya nilalagay. Tapos pag na ako, kinukuha ko and then hinahalo ko na naman sa mga gulay-gulay. Kaya tingnan nyo yung kamatis natin, daming bunga. Then meron din yan kasing chicken manure. Diba, hinahaluan ko lang yan para makakuha ka ng idea mga ka-garden. So yun lang.